Okay, magandang gabi po sa ating lahat at heto po 'no, panibagong mga topics na naman ang ating i-di-discuss ngayon 'no, sa mga nangyayari kanina. Sobrang dami po ang nangyari kanina. Pag-usapan natin yung, si VP Sara nga ay nagsalita na patungkol doon sa nangyari sa Tacloban, yung ngang mga estudyante na nasaktan doon sa dalawang estudyante rin na nagdadala ng armas sa loob ng eskwelahan. So, ang nabanggit po doon ni VP Sara ay meron pong pagkukulang itong Administrasyong Marcos, which is tama naman si VP Sara. Yun din ang aking sinabi sa vlog ko, di ba? So ngayon, syempre, si Attack Dog Anticler Castro ay syempre ipinagtanggol na naman niya si BBM. So, ah, yan ang ating i-react ngayon kung ano ang sinabi ni Auntie Claire patungkol dito. At ating ring pag-uusapan yung si ano, ah nag-hearing kasi kanina doon sa ICC. Okay? At doon nabanggit ng mga taga-ICC na sila po ay nananawagan sa bansang Pilipinas patungkol po dyan sa kumakalat na fake news. Dito natin yan malalaman mamaya kung anong fake news na tinutukoy ng mga taga-ICC. Okay? Kasi napansin na ng mga taga-ICC na sobrang daming fake news dito sa Pilipinas. Okay? Pag-usapan din natin yan. Tapos, as usual, nagkagulo po no, itong defense team at prosecutors sa tungkol pa rin sa impeachment na walang tigil na issue patungkol sa impeachment. Itong anong tawag diyan? Ano ko yung notes ko. Itong defense team raw ni VP Sara, itinanggi nila na sila yung nagpapatagal sa pre-trial. Nagrereklamo sila ngayon kasi yung pre-trial raw sobrang bagal. Kung ganyan talaga yung daloy ng proseso, hindi natin yan mamadaliin. Okay, kung yung mga crocodile dyan sa house, kung sila po ay nagrereklamo sa bagal ng proseso, magtiis kayo. Okay, alangan naman. Itong defense team ni BP Sara, hayaan lang nila na hindi nila mailahad ng tama o ma-explain ng tama, di ba? So, syempre, they have to explain it. So, maghintay kayo. Kung mabagal, that's the process. Mabagal talaga yan. Okay? So, isa rin yan sa ating pag-uusapan. At last but not the least, no, maganda po itong ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Senator Robin Padilla. Pumunta sila doon sa Jensen at nagbigay ng tulong doon sa mga kababayan natin sa Jensen, sa mga biktima ng lindol. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi na ito. Pero bago ang lahat, like and share muna dito sa video natin. At saka sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang po talaga ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Okay? Unahin muna natin itong um, patungkol po sa ICC. Patungkol dito sa panawagan ng ICC tungkol sa fake news, no? Sa Pilipinas, sa kaso ni Tatay Digong. Ito po, play natin. This case has attracted, not surprisingly, a substantial amount of media interest in the Philippines in particular. That's not, of course, only mainstream media, but as is common these days, social media, and additionally appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news and obviously fake. Po, sa tingin ko dyan, no, ang daming fake news po sa social media. Okay?
Sa social media kasi, maraming mga trolls. Alam naman po natin, marami na tayong nabalitaan, gumagawa ng Facebook fake page, no? Binabayaran raw ito, di umano ha, ng kampo ni Martin Romualdez. So, maghahasik talaga ng mga fake news yan. Ipapalabas talaga nila mga fake news patungkol sa mga Duterte kasi takot yan sila. Pagdating sa 2028, alam nila sobrang lakas ang mga Duterte. The only way na masiraan nila ang mga Duterte ay sa social media na lang. Kasi dito sa mainstream media, kahit gumagawa ng fake news ang mga mainstream media patungkol sa mga Duterte, hindi na yan pinapaniwalaan ng tao eh. Kaya ngayon, pati social media, pinasok na nila. News. The first thing we wish to emphasize is the need for the media to report to the public accurately and fairly what is said in court, and above all, to avoid speculation. That is important in any trial, and it's doubly important when it comes to a trial of serious allegations. And nothing could be more serious than these of criminal activity. Kaya ako, no, masarap talagang kausapin itong judge ng ICC na itong baka marirealize nyo minsan, ma'am, kayong mga judges, no, na yung aligasyon, akusasyon laban kay former President Duterte, naniniwala po ang taong bayan ng Pilipinas na gawa-gawa lamang yan sa mga kalaban ng mga Duterte. So I hope na this is a wake-up call ng ICC. Can I just issue a reminder to the media that anything which is said in private session may not be reported. Nabanggit pa niya patungkol kay Attorney Kaufman raw. Kasi nung panahon na si Attorney Kaufman pa yung legal counsel ni Duterte, ay gumawa siya ng opinion, okay? Sa mainstream media o sa isang interview. Bawal raw yun, i-minimize raw yun, be professional raw. Tapos sabi ng judge ng ICC, iwasan natin yung ginawa raw ni Kaufman na nagpapa-interview. Nagbigay kasi itong si Kaufman ng kanyang opinion patungkol po sa interim release doon kay Tatay Digong, no? Na si Attorney Kaufman, hindi po siya sang-ayon doon sa desisyon ng ICC. Yun po ang nangyari doon. So, pumalag siya na dapat raw sa susunod, iwasan yung mga ganun. Pero si Kaufman ay hindi naman legal counsel na ni Duterte. Iba naman si Haynes na. So, parang nag-warning lang siya. Pero patungkol sa fake news, at least alam na ng ICC na dito sa Pilipinas, yan na lang ang panlaban ng mga kalaban ng mga Duterte. Gumagawa ng fake news. So, heto. Panoorin rin natin itong pagbuelta po, no, na sinisisi ngayon ng defense team ni VP Sara na sila yung dahilan na bumabagal yung pre-trial conference. Ito po, panoorin natin. Tinanggit naman ng defense team ni VP Sara na silang dahilan kung bakit natatagalan ng pre-trial conference. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Las Bañas. Mean, anong paliwanag ng kampo ng bise sa mabagal na pre-trial?
Yes, Gigi, hindi raw kasalanan ng defense team ni VP Sara Duterte kung bakit nagtatagal itong pre-trial conference, partikular yung pagmamarka ng mga documentary evidence para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa spokesman o spokesperson ng defense team ni VP Sara, talagang napakarami lang daw talaga ng mga dokumento na kailangang markahan. For example nga, Gigi, yung sa Article 1 kaugnay sa confidential funds, nasa 4,000 dokumento yung kailangan nilang i-check at markahan at lagdaan. Kaya ang naging solusyon dyan, Gigi, ng Senate Clerk of Court, dagdagan na lamang yung marking stations, particular doon naman sa Article 2 o yung sinasabi tungkol doon sa unexplained wealth ng Vice Presidente para masabili, simultaneous, sabay-sabay yung pagmamarka ng mga ebidensya, yung documentary evidence. At itinanggi ng defense team na kulang sila sa tao at ang sinasabi nga nila, yung prosecution team nga raw, yung mga public prosecutors o yung mga kongresista na nasa prosecution team, hindi raw tinatapos. Magpapakita lang sa umaga and then ipapasa na raw yung trabaho sa mga private prosecutors. Malaking bagay daw sana kung nariyan mismo yung mga public prosecutors dahil dagdag manpower din sila. Samantala, hindi naman daw papayag ang defense team na isahang markahan yung mga parehas sa dokumento dahil nag-iingat din daw sila. At Gigi, madagdag ko lang bago ako tumayo dito, nagpa-interview din si Congressman Terry Redon. Meaning to say, itong pagbagal ng proseso na ito, normal. Kasi delicate eh. Oh. Kung magmamarka man sila, dapat sinusuri nila ng mabuti yan. Na hindi basta-basta mamarkahan nila sa sobrang dami. Diba? So, magtiis kayo, maghintay kayo. At itinanggi niya yung sinabi ng depensa na hindi tinatapos ng mga public prosecutors yung trabaho ng pagmamarka dahil ayon kay Congressman Terry Redon, nandito siya simula umaga alas 9 hanggang 5 o'clock to 5:30 ng hapon hanggang matapos yung trabaho simula pa noong nakarang Huwebes hanggang ngayong araw na ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Powa ng defense team. Pakinggan natin, Gigi. Well, meron kaming way of marking, hindi ba? But to give you an example, a very concrete example, kanina may insidente na may isang may document ang prosecution, may document ang defense. Reportedly, it's the same document, obviously, pero kulang ng isang page yung version ng prosecution. Doon namin gustong ipakita kung bakit kailangan minamark namin yung sarili naming ebidensya. Dito mo talaga masasabi gaano kagaling ang defense team ni VP Sara, di ba? Mga perfectionist. Mga magagaling yan. At may anang sinasabi ng prosecution ay palawigin yung pre-trial conference. Anong pananaw dito ng defense? Okay lang sa defense team, Gigi, yung sinasabi ng prosecution sa kanilang press con na baka hidingin nilang hanggang Sabado magkaroon ng marking ng ebidensya o yung ipagpatuloy yung pre-trial conference. Pero hirit nga rin ng defense team, hindi pa sila kinakausap ng prosecution team kaugnay yan. Sa press con pa lang sinasabi. Pero tandaan natin, Gigi, na ang deadline para sa magkabilang kampo para sa impeachment court na maglabas nga ng pre-trial order ay sa darating na Huwebes. Pero ang sinasabi ngayon ng prosecution at ng defense, baka umabot pa hanggang Huwebes yung kanilang pre-trial conference. Ano ba yung laman ng pre-trial order na yan? Dapat matapos muna yung pre-trial conference dahil ang laman ng pre-trial order na dapat mailabas ng impeachment court sa darating na Huwebes ay yung summation ng pre-trial conference, schedule at yung roadmap o yung tatahaking direksyon nitong impeachment trial na ito. So sa ngayon, walang panig ang may gustong magsabi na medyo may delay na dahil ang sinasabi nga ng defense team, matapos o hindi yung pre-trial conference ngayong darating na Huwebes, hindi nila sasabihin may delay na sa timeline nitong impeachment trial na ito. At ayon din sa prosecution kay Congressman Terry Redon naman, ang sinasabi niya, tuloy na tuloy ang impeachment trial o yung pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat. So, yan po ang update. Reklamo sila sa bagal. Di magtiis kayo. O heto, next natin na topic ay itong ito minimum age of criminal liability isinusulong na babaan. Ito yung batas ni Kiko Pangilinan,
Nagre-reflect na. Biniblame na si Kiko Pangilinan dyan sa batas dahil sa nangyari sa Tacloban. Panoorin natin ito. Dahil sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban, may mga nagsusulong na baba ng edad nang pwedeng mapanagot sa mga krimen. Mismong sa Pangulong Bongbong Marcos, bukas na amyendahan ang batas para rito. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camilo Samonte. Camilo, na sa lahat, may pananagutan nga ba itong dalawang minor de edad dahil sa nangyaring krimen? Jiggy, 15 years old and 1 day ang minimum age of criminal liability sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ibig sabihin, walang pananagutan sa batas sa mga edad 15 anyos pababa na nakagawa ng krimen. Ang mga edad 15 years old and 1 day hanggang 18 years old naman, lusot din sa pananagutan maliban na lang kung mapatunayang ginawa nila ang krimen ng may discernment. Discernment, ibig sabihin, nauunawaan nilang mali at labag sa batas yung kanilang ginawa. So ibig sabihin, Jiggy, dito sa nangyaring pamamaril, Pero ang case doon sa Tacloban, yung mga bata, alam nilang mali yun. Nalulusutan nila yung batas. Ibig sabihin, nakita doon sa conversation ng kanilang chat na bro, yung tawagan nila bro. Bro, hindi tayo makukulong nito. Kasi ganito lang ang juvenile na pwede nating sanction natin, ganun. Alam nila. Kaya ginawa nila yung krimen. sa Tacloban, lusot sa pananagutan ang 14 anyos na suspect. Pwede namang papanagutin ang kasama niyang 15 anyos na suspect kung mapatunayang may discernment siya sa nangyari. Kailangan siyang suriin ng isang social worker para mapatunayan ito, at kung mapatunayang may discernment siya, posible siyang sumailalim sa juvenile proceedings at kakasuhan siya sa family court. Pero hindi siya agad-agad idediretso sa kulungan kung first time. Pakinggan natin ang paliwanag ni Juvenile Justice Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco. Magpo-pronounce siya na guilty nga yung bata, pero hindi niya agad papatawan ng sentensya ng pagkakakulong. Kung first time ito ng bata na ginawa at hindi pa siya naka-avail dati ng suspended sentence, isususpend po yung sentence. Ilalagay po siya sa tinatawag nating Regional Rehabilitation Center for Youth. Pag siya po ay na-rehabilitate, maaari pong ma-dismiss yung kaso. Pero kung hindi po siya rehabilitated, pagdating niya po ng 18 or older, up to 21 po kasi yun, pwede na po siyang ilagay sa ordinaryong. Ito ini-explain na dito nila, no? Pero kung hindi po siya rehabilitated, pagdating niya po ng 18 years old o 21, no, older, kasi yun pwede na po siyang ilagay sa ordinaryong kulungan para i-serve yung kanyang sentence. Sa case dito na sa dalawa, sa pagkaunawa ko, 14 years old yung isa naman 15 years old. Kasi po alam nila yung batas na ginawa nila, no? Para bang nilulusutan nila yung batas. Sa tingin ko, hindi mo na sila ikukulong. Makukulong sila pagdating ng adulthood nila. Pag 18 years old na sila and above, sa kanila isi-serve yung sanction nila, no? Yun ang pagkakaalam ko dito. Sa kulungan para i-serve yung kanyang sentence. At Camille, paano mangyayari dito sa 14 anyos na suspect? Jiggy, hindi makakasuhan itong 14 anyos na suspect dahil exempted siya sa ilalim ng batas. Pero bawal din siyang pakawalan. Isa sa ilalim siya sa intervention at rehabilitation programs dahil sa bigat ng kanyang krimen. Pakinggan natin muli si Attorney Oco. Pag ito ay serious crime na halimbawa murder yung nakumit, Grabe pwede ito, po sila ha? ng at least, hindi po at Grabe po ang trauma na mararanasan ng mga biktima nito, no? Especially yung mga parents na yung anak nila yung namatay. Grabe ang trauma nito kasi mantakin nyo, yung anak mo pinatay ng isang 14 years old
hindi makakasuhan. So, alam naman natin, ang hinahanap lang ng pamilya ng biktima, hustisya. Pero walang hustisya ito kasi wala, 14 years old, hindi makakasuhan. So, yan ang problema dito. Mostly at least 1 year sa Bahay Pag-asa na makumit doon at kukunin din po yung kanilang kalayaan. Para dito sa mga magulang ng mga minor de edad, meron din ba silang pananagutan? Jiggy, may pananagutan ng mga magulang kung mapatunayan na sila ay nagpabaya at base sa family code, magulang ang may civil liability o responsable sa pinsalang idinulot ng kanilang mga menor de edad na anak. Kung mapatunayang ang magulang o ang isang nakatatanda ang nag-udyok sa bata na gawin ang krimen, posible rin silang maharap sa hiwalay na kasong kriminal. Jiggy. Camille, dahil sa pangyayari ay may mga nagsusulong ngayon na babaan yung criminal liability para sa mga bata na makakagawa nga ng krimen. Ano ang posisyon ng mga mambabata sa usaping ito? Jiggy, tutol ang may akda ng Juvenile Justice and Welfare Act na si Senator Kiko Pangilinan na pababaan nga itong minimum age of criminal liability. Paglilinaw ni Pangilinan, hindi totoong walang parusang kahaharapin ang mga menor de edad na sangkot sa krimen. Ganyan din ang posisyon ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Pangilinan at Secretary Gatchalian. Itong dalawang na-involve sa kaso na ito ay hindi dapat pinapakawalan. Hindi totoong walang pananagutan. Maari pa nga na matanggalan ng kalayaan, involuntary confined for a minimum of 1 year. At doon naman sa may edad na lampas 15 anyos o 15 and above, kung alam na niya ang tama at mali, pwede siyang sampahan ng criminal case. Kung murder yan o homicide yan, mananagot. There is accountability. Merong pananagutan. Na hindi ako pabor. Kasi meron namang magiging criminal liability. Itong si Kiko Pangilinan, no? Todong ipinagtanggol niya ang batas na ginawa niya. Hindi niya aaminin yan. Sa kaso na to, lalo dun sa 15-year-old. Kasi i-determine ng korte kung meron siyang discernment. Hindi naman mabubura yung criminal liability ng 15-year-old niya. Yung Malacanang, Camille, ano ang sinasabi sa isyong ito? Jiggy, bukas si Pangulong Bongbong Marcos na babaan ang minimum age of criminal liability. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, reasonable ang edad na 12 anyos para sa... Yan ang problema nila. Dapat meron pang mga biktimang mamatay saka sila magising. Di ba? Ang Malacanang, anong sabi? Bukas na sila na babaan yung age ng liability. Ngayon lang yan nangyari yan kasi meron ng namatay. What if walang namatay? Di ba? So maghihintay pa ba tayo na meron na namang mabibiktima? Yan ang problema ng bansang ito eh. Ano na, Kiko Pangilinan? minimum age para nga mapanaugod ang krimen ng isang menor de edad. Bukas din ang palasyo sa pagbaban sa mga bayolenteng online video games na posibleng naka-impluwensya sa mga suspect sa Tacloban School shooting. Maging ang PNP-GG, suportado ang pagbaba sa age of criminal liability. Pakinggan natin ang pahayag ni Yuse Claire Castro at PNP spokesperson Colonel Allen Hueco. Kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayunan naman po ng Pangulo yan. We studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL, yung mga children in conflict with the law. Kaya po sa amin ay titignan din po naman kung may acted with discernment. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Ngayon, itong si BP Sara ay nagpalabas na siya ng
kanyang opinion patungkol sa nangyari sa Tacloban. Walang ibang sinabi si VP Sara kundi biniblame niya ang administrasyon sa kakulangan ng lahat ng ito. Kasi busy sila sa ayuda. Busy sila sa pamumulitika, impeachment. Ngayon na meron ng seryosong problema na kagaya nito, sinabi ni VP Sara na isa sa mga i-blame natin dito, gobyerno talaga ni Marcos, administrasyon. Totoo naman eh. Di ba? Ayaw lang ninyong aminin. Ito. Nagsalita na si Claire Castro patungkol dyan. Sinabi ni VP Sara, ito naman, todo tanggol. Ito. Panoorin natin. Ibig sabihin, estudyante, dapat minomonitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Ganyan kababaw ang pag-iisip ni Claire Castro. Kasi sinabi ni VP Sara, kulang sa intelligence gathering. Okay? Ang administrasyon na ito. Kulang ng intelligence gathering. Siya naman, ang sa kanya, hindi raw intelligence gathering kasi mga bata ito. Hindi raw sila terorista. So anong ibig mo sabihin, Auntie Claire? Hayaan na lang natin na walang intelligence gathering. Magurgor yung mga bata sa mga ganitong klaseng situation na mga insidente. Intelligence gathering nga, applicable yan sa lahat. Terorista man o hindi terorista, applicable yan. That's to protect the welfare of the taong bayan. Nasaan na ba yung utak mo, Auntie Claire? Going back to the Tacloban incident, the Vice President released a statement about the incident, and I quote, "This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed." Ito pa po, sabi niya rin, "The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners." Your comment on that, ma'am? Ibig sabihin, estudyante, dapat minomonitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang. Reaksyon ko dyan sa sinabi niya. Talagang ang babaw lang ang utak ni Auntie Claire. Wala, ang babaw ang utak niya. Hindi siya open-minded when it comes to intelligence gathering. Buhay yan, Auntie Claire. Buhay yan ng mga bata. Maghihintay pa ba tayo na meron naman mamatay na naman ulit na ganitong mga insidente? Importante yung intelligence. Kung walang ginawa na intelligence monitoring itong administrasyon ni Marcos, wala. It will continue and continue itong mga insidenteng kagaya nito. Bahala na kayo. Wala Walang, sa tingin ko walang effort ang administrasyon. Kaya meron po tayong mga ganitong mga pangyayari. Wala silang effort Wala silang effort. Yan ang sinasabi ko sa inyo lagi. Iba talaga yung leader na merong malasakit. Ewan ko na lang kung itong si BBM, bibisitahin niya yung mga biktima dito. Kasi ako sigurado na ako dyan si VP Sara. Bibisitahin niya yung mga biktima na yan.
gumawa kayo ng solusyon patungkol dito. Kasi kung hindi kayo gagawa, binibigyan na nga kayo ng clue, solusyon ni VP Sara, na gumawa kayo ng intelligence gathering, ayaw nyo pang sumunod. Sobrang weak nitong administrasyon na ito. Binibigyan na nga kayo ng clue kung paano nyo isolve. Ang tigas pa ng ulo ninyo. Di ba? Sa online gaming na marahas. At kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom? Isang 15-year-old, grade 7 student ang involved. This is 2019. It occurred 2019. Bakit hindi ito kaya nakita? Kasi isinusulong ni Duterte na babaan yung age sa liability, hindi yon pumasa sa Senado. Huwag mong i-blame ang mga Duterte dyan. Ngayon, sa administrasyon nyo, kinokorek kayo kasi palpak kayo. Instead na i-correct nyo ang mga sarili ninyo, tinitira mo naman yung dating administrasyon. Wala kang makuha dyan kung pag-usapan natin yung 2019. Ang pag-usapan natin yung ngayon. Kasi administrasyon ninyo yan. Paano ninyo isolve yan? Sa intelligence report ng kanyang ama. At ito, meron pa rin po, ito, terorista di umano ang nagsagawa. September 2016, Philippines bomb, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisulba or ma-counter ito agad? Okay? Meron pa pong isa. November 29, 2016, 9 injured in bomb blast targeting Duterte's security team. Magaling naman po yata siya magpuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. At ito pa po. 2019. Itong ginagawa ni Auntie Claire, nagre-revenge. Instead na open-minded siya, binigyan na siya ng suggestion ni VP Sara, kinontra niya pa. Inaway niya pa sa mga ganito niyang mga revenge, di ba? Kaya wala kang makukuha dito kay Auntie Claire. Kinuha ito bilang PCO ni BBM para attack dog. Yan lang. Kawawa ang bansang Pilipinas nitong babaeng ito. Duterte Honors Cup killed in school explosion. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa... At least saksi kayo ha, na itong babaeng ito, itong administrasyon na ito, close-minded. Nagagalit pa sila. Tinuturuan na nga sila kung paano nila isolve itong mga solusyon na ito. Sila pa yung nagagalit. Kawawang bayan. Ito pa. Si Claire Castro parang diskumpiyado siya, no? Sa accomplishment report ng Office of the Vice President. Ito po yan. Pakinggan ninyo. Parang insecure siya sa mga accomplishment ng Vice President. Okay. Noted. Part po nun sa kanyang accomplishment report, sinabi po niya na mas nahihirapan siya na maglingkod sa sambayan ng Pilipino dahil sa mga baseless criticisms at mga systematic attacks laban po sa kanya. Siguro talagang challenging sa kanya ang mga ganitong klaseng report
Kasi ang pagre-report sa taong bayan, hindi naman nakukuha sa numero lamang. Tandaan natin, ang kanyang mga pagre-report, pinupuna na noon pa ng COA, ng Commission on Audit, katulad nitong 3.4 million pesos patungkol sa magnegosyo Taday. Okay, ito yung patungkol sa 4,400 plus entrepreneurs supported. Pinuna ito ng COA at sinasabi na ito ay walang mga feasibility studies, walang evaluation ng DTI at ng Philippine Deposit Insurance Corporation, walang written agreement prepared Tingnan nyo, siniraan niya pa ha. Siniraan niya pa. by the OVP with the PDIC and DTI. Mga bagay na dapat na isinasagawa. Otherwise, ikaw talaga ay ma-flag ng COA. At meron pa pong mga na-flag na mga tungkol sa distribution. Itong ginagawa niya, no? Kapag mapakinggan ito ng taong bayan, mas lalong magagalit yung taong bayan sa administrasyon. Kapag galit ang taong bayan sa administrasyon dahil sa ginagawa niya, lalong bumaba ang rating ni BBM. Yan ang hindi nare-realize ni BBM. Ng mga ayuda, kulang-kulang ang listahan ng mga rice beneficiaries, walang mga situational reports or mission orders na magsusupport sa pamamimigay ng mga ayuda. So, tingin natin hindi po natatapos ang pagre-report sa numero lamang na nakikita natin ngayon, kundi Hindi na natin tapusin yan, no? Basta nakikita natin dito sa video na ito na si Auntie Claire Castro is very insecure sa mga accomplishments ni VP Sara. Yan lang. Simple. Very simple po na mabasa natin ang kanyang ugali. Uminit pa nga yung ulo niya na alam niyang may accomplishment si VP Sara So heto, panoorin natin itong video kung saan si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Robin Padilla ay pumunta doon sa Jensan at tumulong sa mga kababayan natin doon. Okay, play. Partner ng KCC dahil po sa lindol. Pero behind po noon, nagpapasalamat po kami ng lubos sa mga taong naging instrumento na maging yung mga expenses po ng ospital, tumulong po sa amin at lalong-lalo na sa mga prayers na maging okay po yung mga anak ko. Maraming salamat po at sa atin pong lahat na kahit po ganito po ang nangyari sa ating buhay, maging matatag po tayo dahil nandyan po ang Diyos na umaalalay po sa atin at magtiwala po tayo sa process na kanyang ginawa sa atin. Dahil behind po nito, may maganda pong mangyayari po sa ating buhay. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mga magandang hapon mga mahal kong kapatid. Sa mga kapatid po nating Kristiyano, sumainyo ang kapayapaan. Ako po ay siyempre, unang-una nagpapasalamat po sa ating Mayora Pacquiao. Maraming salamat po. Siyempre kay Congresswoman, maraming salamat po. Ito pong pagpunta namin dito, ako po ay siyempre kailangan po natin bigyan ng masigabong palakpakan ang Senate President ng Taong Bayan, isang taong hindi po nakakalimot sa inyo. Isang taong hindi po nalilimutan kung ano ang kailangan ng taong bayan, lalong-lalo na po dito sa General Santos.
nagpapasalamat po ako sa kanya at ako po ay kanyang inimbitahan na sinabi niya, "Lika, puntahan natin yung mga kapatid mong Muslim at Kristiyano." Alhamdulillah. Kaya ngayon po, nandito kami, kasama po ang ating idolo, Senator Alan Peter Cayetano. Maayong hapon sa kaninyong tanan. Kasabot ako Bisaya, pero dili pa maayo magsulti. Kinahanglan na kastoryahan si Mayor ug si Congresswoman. So, magandang hapon po. Di ba, simula sa ating pagkabata, tinuturo sa atin kung anong iyong itatanim, yun ang iyong aanihin. So, I'm so honored by your speech sa testimony mo. Kasi kami magsabi na may magandang mangyayari sa inyo, pwede niyong sabihin, hindi niyo naman na-experience yung linog eh. Di ba? Pero kayo na na-injure at grabe yung nangyari sa inyo, pero nakakapag-testify kayo. Nandyan ang Grabe itong si Senator Alan Peter Cayetano na makinig sa mga nabiktima. Talagang pinakikinggan niya yung problema. Diyos at babangon tayo. Pakisabi sa katabi nyo, babangon tayo. Diba? Oo. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Diba? So anyway, nandito po kami para tulungan lang si Mayor at si Congresswoman kasi kayo naman talaga ang naapektuhan. Thank you, Mayor, kahit na konti lang dala namin yung salubong nyo sa amin. Pero kung ano itanim natin bilang mga Pilipino na kapag may disaster, calamity, tulong-tulong na lang tayo, di ba? Wala nang politika. So, sabi ko kay Robin, may hinanda tayong konting bigas, konting grocery. Tapos sabi niya, ay nakakaya naman, may cash assistance. Sabi ko sa kanya, hindi, huwag ka mahiya, Robin, kasi kinuha ko na rin sa sweldo mo yung ipamimigay natin eh. No? So, but, yun nga, Mayor. So, bagaman, alam nyo naman po, may problema sa legal, si Senator Bato, tumutulong pa rin. Di ba? Si Senator Jinggoy, nasa kulungan na, namiminsipyo, pero sabi sa amin, sama yung anak ko nung unang punta. Nung sinabi kong pupunta ulit, sabi niya, tulong na naman siya. Eh, problema, hindi na nga niya kinukuha sweldo niya, tutulong pa rin, no? So, 10 ng aming mga kasamahan, Mayor, Congresswoman, kung ilan ulit yung nasirang structure? 34,000 na kabahayan. So, hindi biro yon. So, una-una. Kasi kung magpapagawa gobyerno, sabay-sabay, hindi naman matatapos, lahat kayo walang bahay. Pero mapagawa nung iba 10, 100, NHA, makapagpagawa ng 10,000, de tulong-tulong po tayo. Tapos yung public buildings, Mayor, ilan ng? Major, 69 major infrastructure natin ang sira, di ba? So gamitin nyo rin kami taga-remind, taga-pahinumdum, di ba? Sa gobyerno na kailangan i-rebuild natin. Sabi nga nila, relief, recovery, reform. So maasahan nyo kami sa reform, maasahan nyo kami sa relief, hopefully makatulong kami sa recovery. So hindi kami magpapakahaba. Kami ni Robin ay representative lang ng mga kasamahan nyo sa Senado. God bless you. Salamat po na sinalubong nyo kami lahat. Mayor, Congressman, thank you. Mga kapitan, chairman, thank you po. So, ayan Duterte yung isinisigaw. Maraming salamat. Kasi alam nila na itong mga Senador Robin, Senador Cayetano, Duterte Black yan eh. So ayan, maraming salamat Robin Padilla at Senator Alan Peter Cayetano. Ayan, comment na lang kayo ha. At babasahin natin yan sa comment section. Like and share. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.